Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Grupo ng mga rescuers sa Lambak, Cagayan nagkaisa upang masuportahan ang pagsasabata sa panukalang Magna Carta for DRRM workers. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Nagkaykaysa dagiti Disaster Risk Reduction and Management wenno DRRM practitioners iti Intero Region 2 tapno suportaran iti panakaipasa kaslinteg iti Magna Carta for Public DRRM Workers. Nagbirma iti maysa a manifesto dagiti kameng ti Federation of Cagayan Valley Rescuers Group Incorporated iti panangidaulo ti presidente daytoy ani Kawayan City DRRM Officer Ronald Viloria. Inkari ti grupo ti panangsuportar da kadagiti inisyatiba ken impasigurado da ti aktibo a panakipasat iti agmaymaysang addang amang sigurado iti apan nakaipasa ti singasing asigurado ang mangilungalong ken mangpasaya at iti socio-economic and psychological well-being dagiti public DRRM workers. Iti mensahe na nangyabkas dinamnaman ni Cagayan Valley DRRM Council Chairperson ken Office of Civil Defense Regional Director Leon Rafael Jr. ang makatulong ti panangi kagumaan ti Federasyon tapno agbelinan lintag daytoy ket namanamnama ang makatulong iti amin a DRRM practitioners. Enero tatatawan idi naprobaran ti Committee on Disaster Resilience ti House of Representatives tinasao agakat. Manipud Tuguegarao City daytoy ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City, Gawad Taga-Ilog Program, inilunsad ng Environmental Management Bureau sa Cordillera. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Agtultuloy iti panagwanawan iti Bureau of Fire Protection Benguet kadagiti kabakiran iti sangot ti kabil manaig iti epekto ti El Nino phenomenon. May basar ti datos ti BFP Benguet dumanon iti siyang mapulo katinem nga fire incidents iti napasaran manipod Enero aging gana bulan iti Marso iti agda mga tawen. Sigon kani Senior Fire Officer Ford Julius Wanawan sa ngapulo katupat iti naresponden da nga structural fires bayat nga 82 ti non-structural fires iti binag iti non-structural inang mapulo kat may sa iti na listada forest fires sa ngapulo kat pitong nga grass fires talo nga rubbish fires ken may sa nga electrical post fire. Kinuna ni Wanawan nga dumanon iti 7,992,7,500 pesos iti pakabuklan nga danyos dagiti napasamak nga uram. Inayo na pa nga dagiti na ilista nga forest fires kat napasamak iti area iti Itogon, Tuba, Bukod, Kabayan, Bakon, ken Atok. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, dalawang One Town, One Product NUC binuksan ng Department of Trade and Industry sa Catanduanes ngayong buwan ng Marso. Narito si John Tatad para sa balita. Duwang One Town, One Product o OTOP-NUC ang formal na binuksan kan Department of Trade and Industry o DTI Catanduanes ngunya na bulan in Marso sa probinsya. Enot digdi ang OTOP-NUC na binuksan kan Marso 8 sa RC Corporate Building na nakapwesto sa San Roque, Virac kasunod ana pagbukas man nin sarupang OTOP-NUC sa Twin Rock Beach Resort sa Barangay Igang sa Kaparehong Banwaan kaining Marso 21. Ang nasabing OTOP-NUC nagtataong oportunidad sa man iba-ibang micro, small, medium enterprises o MSME sa Catanduanes para ipamidbid asin ma-promote ang sa indang mga lokal na produkto partikularmente sa mga nasalado nin food and handicraft industries. Ang mga nasabing lokal na produkto na mababakal digdi, pwede ipampasalubong kan mga turista asin swak na swak para sa mga mahilig mangolekta ni native products.
Sa iyang mensahe, sinabi ni DTI Catanduanes Director Maria Belma Escueta na tigmamauot kan sa indang ahensya na makumbinser ang iba pang business owners as in hotel operators na magkaigwanin out of nuke sa indang mga establishmento. Segun man kay Catanduanes Provincial Tourism Officer Carmel Garcia, dakulang tabang man ini para sa local MSMEs, lalo na tapadagos na nagdadakol subuot ang mga turista na nagbibisita sa probinsya. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, lungsod ng Bantayan sa Cebu na isa sa dinarayo kapag mahal na araw, 100% nakahanda na sa mga religious activity at pagdagsa ng mga turista. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Gipadayag sa lokal ng gamhanan sa lungsod sa Bantayan sakop sa lalawigan sa Subo nga 100% na kining andam alang sa ilang mga kalihukan sa Semana Santa. Matod ni June Viliganyo, Information Officer sa lungsod sa pagkikihinapi sa Radyo Pilipinas Cebu, nga gipaabot nga mas paninduton pa sa mga nag-iyang ilang mga karosas alang sa ilang pagsalmot sa tinuig nga prosesyon niini sa Huwebes o Biyernes Santo. Gipaabot nga di mo menos 18 ka mga karosas ang mosalmot sa prosesyon. Higpit nga seguridad usab ang ipatuman sa lungsod, ilabi na nga gipaabot nga mudag sa usab ang mga turista sa isla sa Bantayan. Gani, ni pahibaw na daan ang lokal nga gamhanan na dunay dugang deployment sa kapulisan sa isla. Pahimangno ni Viliganyo sa mga mobisita ug mosalmot sa kalihukan sa Semana Santa sa pagtimaan nga dili kini fiesta sa lungsod busa awhag nila ang pagsuot og mga bisti nga haom sa okasyon. Gikan dinhi sa Sugbo, kini si Carmel Matus Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Pagsasabatas ng Negros Island Region, walang malaking epekto sa mga proyekto ng Department of Science and Technology sa Western Visayas. Narito si Hope Torrechante para sa detalye ng balita. Nagapati si Department of Science and Technology Region 6 Regional Director Engineer Rowan Helonga nga wala sang dako nga disruption sa paghatag ang scientific kag technological services ang pagpasar sang hagna nga nagatukod sang Negros Island Region. Suno kay Helonga, inibangod may mga opisina man ang Department of Science and Technology sa mga probinsya nga sakop sang ginaduso nga NIR. Kung may epekto man, ini ang sa administrasyon nga aspeto kaangay sang pag-assign sang personnel kag pag-allocate sang resources. Pananglit madayon ang Negros Island Region, mangin kabahin man ini sa gihapon sang DOST Visayas Cluster, kaupod ang Region 6, 7 kag 8. Sa una nga pagpatuman sang NIR, nagserbe Regional Director si Helonga sang Negros Island kag sang Western Visayas. Nagikan sa Iloilo, ini si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Giyera kontra illegal na droga idineklara ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao. Nagdeklara na og giyera kontra illegal nga droga si Davao City Mayor Sebastian Duterte human nga namatikdan nga mibalik na usab ang paghitak niini sa dakbayan. Atol sa turnover ceremony sa Davao City Police Office, gibutyag niini nga base sa mga report sa mga barangay kapitan kaniya, nagkadaghan na usab ang nalambigit sa legal nga droga ilabi na sa mga lugar nga dunay daghang populasyon. Baha niini sa mga nalambigit sa legal na binuhatan, pamatyon kini kung dili sila muhawa sa dakbayan. This will be your chance to get out of this city. Pag di gani, sorry, nag-ingon ako, daan karon, gawas mo diha o hawa mo dire, hindi mo maunda, patyon tamo.
Human sa maong deklarasyon, ana-ana sa 5 ang napatay dihang misukol sa ginalusad nga mga buy-bust operation sa kapulisan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Iligan. Iligan City, isinagawa ang first People's Council Summit kasama ang mga civil society organization sa lungsod. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Nagtakpok ang nagkadaiyang sektor sa Dakbayan sa Iligan alang sa una o First Iligan City People's Council Summit uban sa gikonsidera nga civil society organizations o CSOs karong adlaw sa Sweet Mommy Barangay Palao, Iligan City. Kini nga summit adunay tema panagtagbo sa mga CSO sa Iligan alang sa panig-us sa kalinaw at kalambuan, wang panagtapok sa mga aktibong grupo o mga CSO para sa usa ka malinaw nga sensong Iligan. Ang Radyo Pilipinas Iligan may usa sa giimbitar alang sa maong programa nga nagrepresentar sa sektor sa media ug akademya. Anang usab gikan sa sektor sa negosyo, sektor sa sosyo-sibiko, sektor sa mga profesional ug laing-laing grupo nga nagrepresentar sa ilang tagsa-tagsa nga advokasya. Usa ka makahuluganong nga panagtapok og diskusyon ang gipaabot alang sa malungtarong kalinaw panagig-usaw kauswagan dili lamang sa Dakbayan sa Iligan kundi sa tibok rehiyon sa Northern Mindanao. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Narito naman ang balita mula sa Marawi. BFP Lanao del Sur nagbigay babala at tips sa mga publiko upang makaiwas sa sunog matapos ang sunod-sunod na fire incidents sa lalawigan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Johania Yusof. Wakain kaana Bureau of Fire Protection na Lanao del Sur din na BFP sumadakla mi pantag ko pitibarangan na sabab po katotong laboron sa giyang kayakyatundutundog mga katotong sa Marawi agul Lanao del Sur. Si Kokem Bitara a Radyo Pilipinas Marawi ki Fire Officer 3 sa Haragania gusto mga pedihan piyakatanay ra na sabab ko kasasagadulaon na adi na mga grass fire o di na forest fire incidents ayad na katotong nasubasakan o di na sumapalaw. Babagudumpan sumyeto nga commercial building, miya karakis sa pada mga tamok lagi dumulti ka bumayto si sa municipality sa Giaran. Sabab si napakain ka na BFP sumadaklataw mi pantag ko kausara sa standard wiring kumawalay ran. So safety ako sara kuran so klabo igira the light. So katukawi ko mga hotline number so mga responder si gira masaad na katutong ayamala na so kapa magugupa o madaklataw ko kaparango apoy unaan o danyang kapakala. Giya si Johania Yusof puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news.